Purihin ang Panginoon. Magandang araw po sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa lugar ni Tatay Hugos at Nanay Clarita upang magdala ng mabuting balita. Pero bago tayo papalaw sa mabuting balita, tayo muna ay lalapit sa Diyos sa pamagitan ng isang awitin. Awitin po natin ay buti-buti mo, Panginoon. Okay? Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal, iyong kaway walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal, iyong kaway pa walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago, mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Purihin ka, Panginoon Diyos. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang mga puso't kaisipan. Upang sa ganun, makinabang po kami sa iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming buhay. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Yan. Dito po ngayon, sisimulan natin ang pagbubulay ng mabuting balita. Ano? Alam nyo, ang mabuting balita, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Kaya, Tatay Hugos, Exodo, sa Lumang Tipan po yun. Exodo. Exodus chapter 20 verse 7. Yan. Yan po ang ating kukunin ng ating paksa. Kasi po, Exodus chapter 20 verse 7. Yan. Nakita mo na tayo, Gos. 20, Exodus 20, chapter 7. Opo. Babasahin po. Opo. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na parusahan ko ang sino mang gumagamit dito ng walang kabuluhan. Yan. Sa Deuteronomy naman po. O tayo, Gos, punta ka sa Deuteronomy. Deuteronomyo. Chapter 5, verse 11. Yan. Yang talatang yan ay isa nakapaloob sa 10 utos ng Diyos sa panahon ni Moises na kanyang sinasabi yan. No, sulat po ng Diyos yan sa pamagitan ni Moises sa Lumang Tipan sa mga Udyo o Israelita. So maliwanag ang sinasabi ng Diyos, ang pangalan ng Diyos huwag gagamitin sa walang kabuluhan. Kasi maraming gumagamit sa pangalan ng Diyos sa iba't ibang parahan.
no? Kapitulo 5, chapter 5. 5. Opo, 11. Yan. Dahil marami kasing gumagamit sa pangalan ng Diyos sa iba't ibang larangan. Nakala nila yung paggamit ng pangalan ng Diyos ay may kabuluhan. Halimbawa, yung bang bigla ka natisod, anong sinasabi ng mga tao? Ay, Diyos ko. Di po ba ganon? Yan, nagagamit yung pangalan sa pagkatisod. Naglalakad ka, nakahapak ka ng medyo mga bato. Yan. O kaya nauntog ka. Aray ko, Diyos ko po, sabi ng mga tao. Yan, kaya bawal po. O nakita mo na Tatay Ogos? Sa Deuteronomy chapter 5 verse 11. Opo. Pag-ibasa mo Tatay Ogos. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh, yung iyong Diyos. Tsak na parusang ko ang gumagamit ko na walang kabuluhan. Ayan. So, 2 talata po pinagkunan natin, halos magkatulad lang po. Yan nga po sinasabi ng Diyos sa mga tao noon. Huwag niyong gagamitin ng Diyos ang pangalan ko. Alam niyo po, ang Diyos kasi banal. Kaya ang gusto ng Diyos, huwag gamitin ko saan. Oh, alam niyo po ba sino gumagamit ng pangalan ng Diyos? Ito po, nung nakakaraan po, pangyayari dito po sa Senado. Sa Senado ng Pilipinas. Ang sabi ni Senador Joel Villanueva. Ito po Joel Villanueva, ito po yung anak ni Brother Eddie Villanueva ng GIL, Jesus is Lord. Lala nyo pa ba yan? Ang sabi ni Joel sa Senado no, sabi niya, ang Diyos ang aking saksi. Yan. Wala naman po sila sa loob ng simbahan, nasa Senado sila. Kasi po, nangyari noon, natatangay yung pangalan ni Joel Villanueva sa korupsyon, sa mga flood control. Especially yung sa lugar nila, sa Bulacan. Yung District 1 ng DPWH ng Engineering Office. Yan. Ito naman po si Senador Alan Peter Cayetano. Yan, isa pong Christian, nagsasabing Christian siya. Lagi niya po sinasabi, binabanggit ang mga talata ng Biblia. Alam niyo po ba kung ano sabi niya? Ako ang ambassador ng Diyos. Ambassador. Saan niya sinabi? Sa Senado rin. Ibig sabihin, kinakaladkad nila yung pangalan ng Diyos, ginagawa nilang witness. Saan? Sa Senado. Yang si Joel Villanueva at saka si Peter Cayetano, magkaibigan po yan. Kaya nung sumabit po ang pangalan ni Joel Villanueva sa PIDAP, naalala niyo PIDAP? Oh. Pinagtanggol ni Joel noon. Yung pala, dapat pala hindi na senador yan. Pinatatanggal ng ombudsman na si Conchita Morales sa pagiging senador yan. Kanya lang, hindi po tinanggal, gawa na senador siya. At yung kapwa niya senador, hindi sila pumayag na tanggalin siya. Ibig sabihin, senador sila, hindi sila sumusunod sa batas. Sabi ni Conchita Morales, nung isa napanood ko, walang kwentang batas sa Pilipinas, sabi niya. Hindi nila sinusunod. Dapat natanggal pala yan sa pagkasenador dahil sumablay yung pangalan niya sa PIDAP, hindi Napoles. Naalala niyo si Napoles? Noon, milyon-milyon lang pinag-uusapan, ngayon bilyon-bilyon na po. Ngayon, binasa natin ito. Anong sabi niya? Huwag gamitin ang pangalan ko, sabi ng Diyos, nang walang, anong nakalagay? Huwag mong gamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Kung ang Diyos ay Diyos mo, huwag mo palang dapat gawin. Hindi mo dapat gamitin na
Ako, ambasador ng Diyos. Saksi ko ang Diyos. Para bang pagkaganon na salita mo sa Senado, tinatakot mo yung tao? Hindi niyo ako pwedeng galawin. Tao ako ng Diyos. Parang ganun ang dating po eh. Lately, ba nagalit po yung tatay niya? Si Brother Eddie Villanueva nagalit. Nagalit sa kapwa niya na kongresista. Si Brother Eddie po, kongresista ng party list, si BAC. Anti-corruption. Ang problema po, buhol-buhol na po yung korupsyon sa gobyerno. Hindi pa siya kumikibo. Wala lang. Pero ang dala niyang pangalan, anti-corruption, party list. Oh. Alam niyo po ba ano sinabi niya? Ginamit niya rin ang pangalan ng Diyos. Ang sabi niya doon sa kapwa niya kongresista sa Tricom. Ang sabi niya doon, bata. Ang tawag niya kapwa niya kongresista. Bata. Oh, sabi niyo, umanda ka sa sumpa. Yung sumpa ng Diyos. Kita niyo po, ginamit niya pa ang Diyos. Yung tatay ni Joel Villanueva. Sabi niya po, pasalamat ka. Naborn again na si Mr. Eddie Villanueva. Kung hindi, baka hindi ka nahabutan ng aming mga abogado. Tinatakot po, papatayin niya. Yung kapwa niya kongresista. Dahil nabubulgar po ang anomalya ni anak niya, si Joel Villanueva. Ngayon, sumagot po yung kongresista, Bicol Party List. Alam niyo po ano sagot niya? Sumpay naman ako. Sinisigurado ko makukulang ang anak mo, sabi niya. Naturingan po silang maka-Diyos, reliyoso silang tao. Pero yung utos ng Diyos, huwag niyong gamitin ang pangalan ko. Alam nyo, ang pangalan ng Diyos sa loob ng simbahan gamitin natin. Halimbawa, nasa labas tayo, wala sa loob, nangangaral tayo, okay lang gamitin natin ang Diyos. Nangangaral tayo eh. Pero nasa Senado ka. Ang pinag-uusapan yung problema nyo, di dapat sagutin nyo na lang yan sa tamang panahon. Alam mo, inakusahan kayo magnanakaw. Anong gagawin nyo? Sagutin nyo na lang yan. Pero yung gamitin ninyo ang Diyos para sinasabi nyo, hindi nyo ako magagalaw, sa Diyos ako. Alam nyo po, yan ang nangyayari sa mga naglilingkod sa Diyos na pumapasok po sa politika. Ang politika po talagang marumi. Walang kasing dumi ang politika sa Pilipinas. Walang kasing dumi po yan. Maghanap kayo ng maruming yan politika. Sa politika pa lang eh. O yung si Chis Escudero, attorney yan, abogado yan. Bawal pala tumanggap ng pera sa mga private sector na tumatanggap ng kontrata sa gobyerno. Tumanggap siya 30 million. Sipin nyo, 30 million. Abogado yan. Kaya nakakatakot po ngayon sa bansang Pilipinas. Ang pinag-uusapan na lang ngayon, dalawa na lang. May pera, walang pera. Matirang matibay. Pag may pera ka, ayos ka. Si Imelda, kinasuhan ng Sandigang Bayan. 3 counts. 3 beses na pagnanakaw. Nakulong ba? Hindi nakulong. Bakit? Pera. May influensya. Kilala niyo naman siguro si Imelda Marcos, asawa ni dating Bangulong Marcos. Yun ang mahirap po sa atin eh. Tapos makita mo lang, nagsisimba pa. Ganun. Si Sara Duterte, nagsimba sa Davao, pinakita. Nang lumabas sa interview, magkano hinahanap na pera sa kanya? 125 million. Sa loob lamang ng 11 days, sabi ng COA. Wala. Nagimala yung pera.
Isipin niyo po, ang gusto lang ng taong bayan, saan napunta yung pera? Oh. Pero nagsisimba yan. Yan po ang hindi magandang pangitahin. Kaya ang Biblia po ay nagtuturo sa ikabubuti natin. Sinabi ng Diyos, huwag niyong gamitin ang pangalan ko sa walang kapararakan. Bakit? Simbahan ba yung Senado? Para tinatakot mo na rin yung mga tao. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Saksi ko ang Diyos. Ah, ginawa pa saksi ang Diyos. Alam niyo po, nakakatakot na po talaga. Ang tingin nila sa kanilang mga sarili, anong tingin nila? Para silang makapangyarihan Diyos. Isipin nyo. O ito, may babasahin tayo. Tatay Ogos, sa San Mateo, dito sa chapter 5. Tignan po natin ang sinasabi ng Biblia. Mateo chapter 5 verse 33, 34, 35, 36, 37. Yan. Tignan naman natin ang sinasabi dito ng kasulatan. Alam niyo po, ang Biblia, nagtuturo po sa ikatututo natin. Yung masakit, ang tagal na nila nagbabasa ng Biblia, parang walang natutunan. Hindi ko sila pinipersecute. Ang sinasabi lang natin dito, nadadahanan lang natin. Yung sinabi nila sa loob ng Senado ng Pilipinas. Eh yung kay Brother Villanueva, sa mismong simbahan nila, sa Bulacan yun eh. Pero ang masakit doon, ginamit yung pangalan ng Diyos na sinusumpa. Natural ang mga kongresista po, yung TRICOM. Ngayon wala na, huminto na sila. Nag-iimbis talaga yan sa korupsyon. Karapatan nilang mag-imbestiga. Ba't hindi kaya sa sumama na lang doon si Brother Eddie Villanueva at dinipensa ng anak niya? Hindi, sinasabi niya po sa Bunlo, sa Bulacan eh. Si Joel Villanueva, nagnakaw ba? Wala naman nagsabi nagnakaw siya eh. Ang sinasabi, may perang dinadala sa kanya. Kanya lang. O sige, nakita mo Tatay Ogos? Ito, Matthew 5, palatang 33. 33, 34, 35. Babasahin po. Opo. 137. Narinig din nyo, sinabi sa inyong mga ninuno, huwag ka susumpa na walang katotohanan. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaan ng panata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag niyong sabihin, saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya saksi ko ang lupa sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag din niyong sasabihin, saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mong rin ipanumpa yung ulo sapagkat ni isang buhok yung ulo hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang oo kung oo at hindi kung hindi. Pagkat anuman sumpa, dito ay buhat sa basma. Yan. Ang sabi ng Diyos, sabi ng Biblia rito, ano? Ano po sinasabi? Oh, huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit.
Sino po nakatira sa langit? Hindi ba ang Diyos? Ngayon sasabihin ni Villanueva, saksi ko ang langit. Saksi ako ang Diyos. Aba, ginawa niya pa saksi ang Diyos. Alam nyo, bilang tao, pag merong akusa sa iyo, sagutin mo na lang yung akusa. Kung tama o mali. Kasi meron tayong mga abogado, meron tayong korte. Kung saan kasampahan ng kaso, arapin mo. Hindi mo sasabihin, saksi ko ang Diyos, saksi. Yun naman tatay, kusintidor naman. Sumpahin ka ng Diyos, bata. Uro. Bili, lola mo, bili nanay. Alam niyo po, sana kung bawal mag-imbestiga ang Kongreso, baka makakalusot ka pa eh. Pero natural, sa 19th Congress, hindi po ba? Ang dami pong inimbestiga hanggang natapos ang kanilang termino. Pero ngayon, pinahinto na po sila kasi nga meron ng ICI. Bahala ng ICI. Oh. Sagutin nyo na lang po kung saan ang kakusa sa inyo. Huwag nyo gamitin na, parang pag ginamit mo ang Diyos, alam nyo po ba kung anong taguri sa inyo? Para bang untouchable kayo. Hindi kayo pwedeng galawin. Huwag ganon. Kaya ako, ito sa Magamang Villanueva at saka si Alan Peter Cayetano, anak ni kumpanyero. Alam po, hindi respeto kayo, mga senador kayo, kung yung si Eddie Villanueva, kongresista. Mas maganda, mag-resign na lang kayo. Opo, mag-resign na lang kayo. Bakit? Katakot-takot na kasinungaling ang ginagawa ninyo eh. Ano sabi sa forbid ng kay Sara? Tinupad nyo ba yung forbid? Hindi! Binaluktot ninyo yung batas. Binaluktot ninyo. Ano nakalagay sa batas? Forbid. Meron ba nangyari? Wala. Ewan ko kung anong klaseng karunungan meron kayo. Pati yung batas ng Diyos na huwag niyong gamitin yung kanyang pangalan nang walang kapararakan. Oh, ginagamit niyo po. Mag-resign na lang kayo. Kesa kung ano pa yung gagawin ninyo dyan. At least kung resign na kayo, magsalita kayo. Pero yung nanunungkulan kayo senador, nanunungkulan kayo kongresista, dapat yung itayo ninyo yung senado at kongreso. Pero tinatayo ninyo ang sarili ninyo. Para bang untouchable po kayo? Parang untouchable kayo. Ganyan po ba ang turo ng Biblia? Hindi. Hindi ganyan. Anong nakalagay doon? Kung Diyos ang Diyos mo, huwag mong ipanumpa ang Diyos. Huwag yung babanggitin sa walang kapararakan ng pangalan ng Diyos. Igalang nyo po ang Diyos. Irespeto ninyo ang Diyos. Kasi kaya nga Almighty God eh. Ano bang ibig sabihin ng Almighty God? Makapangyarihan sa lahat ng makapangyarihan. Anong kapangyarihan meron kayo sa Senado? Sa Kongreso? Mas mataas pa ba kayo sa Diyos? Hindi. Ang utos ng Diyos, Tatay Ogos, Roma chapter 13. Ano po bang utos ng Diyos sa ating mga Pilipino? Sa Roma chapter 13 verse 1, 2, 3, 4, 5. Yan, hanggang 5 po, Tatay Ogos. Tingnan natin naman ang utos ng Diyos sa ating mga tao. Tayong mga tao.
Kahit sabihin nyo mga born again, Christian tayo, kung ano mo gusto niyo itawag sa inyong mga sarili kaibigan. Kung ano ang inuutos ng Diyos ayon kay San Pablo. Dito po, mapapakinggan niyo po yung sulat ni San Pablo sa libro ng Roma, chapter 13, verse 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Tayo ko, basahin mo pag nakita mo ha. Yan. Panggalan sa pamahalan. Babasahin ko po. Sige. Ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalan, sapagkat walang pamahalan hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalan umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalan ay lumalaban sa tinalaga ng Diyos at sila'y naradapat sa parusa. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ang masama ang dapat matakot kung ayaw mong matakot sa mga namumuno. Gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Sila mga lingkod ng Diyos para ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat ka matakot dahil sila may karapangyarihan magparusa. Sila mga lingkod ng Diyos na magparusa sa mga gumagawa sa masama. 5, verse 5 Kaya po. nga dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alaal na rin sa iyong buti. Yan. Maliwanag po, sinabi ni Apostol Pablo, lahat tayo, pasakop sa pamahalan. Pagka senador ka ba, kapag kongresista ka, hindi ka na ba magpapasakop sa pamahalan, kaibigan? Merong presidente. Kung yung vice-presidente na walang respeto sa presidente, turuan nyo. Kasi sa kanyang ginagawa po wala na siyang pagpapasakop sa gobyerno Pero presidente, dapat igalang niya yung presidente. Yung ginagawa niya, minura niya yung presidente. Ano pa sabi niya? Pag pinatay ako, patayin mo si Bongbong. At yung asawa niya, si Lisa, patayin mo si Romualdez. Umupa na akong papatay sa kanila. Pag namatay ako, sabi niya, patayin mo sila. Isipin nyo, vice-presidente ka lang, pinagbabantaan mo patay ng presidente? Bakit? Kasi pag pinatay yan, ikaw ang presidente. Oh, senador kayo, kongresista kayo, ayaw magpasakop sa gobyerno. Ang gusto ng gobyerno, lumitaw yung katotohanan, kaya nagtayo siya ng ICI. Oh, yun ang gusto. Kasi ang pinag-uusapan dito, bilyon-bilyong pera ng taong bayan na nawala, kaibigan. Nawala. Yan ang lumalabas sa mga balita, nawala. O, kayo ninimbisigan, nabanggit ang pangalan nyo. Aba, saksi ko ang Diyos. Ambasador ako ng Diyos. Sumpahin ka ng Diyos. Nakakatakot po pala kayong mga tao. Para kayong mas mataas pa sa Diyos Pumasok po kayo sa politika, pailalim kayo sa batas ng politika. Mayroong presidente na dapat sundin natin. Ang gusto ng presidente, lumitaw yung katotohanan. Di sundin na lang natin yon. Kung nakakaladkad ang pangalan ninyo, di sagutin ninyo. Hindi yung nagsasalita pa kayong akala nyo, nananakot pa kayo.
O, hindi nyo kami pwedeng galawin. Mga untouchable kami, mga anak kami ng Diyos. So forth and so on. Dahil sa inyong mga ginagawa, pinakikita. Anong sabi? Pag ginagamit ang pangalan ng Diyos, may katapat na parusa yan, kaibigan. Nakasunod yun eh. Di ba? Hindi nyo ba narinig? May nakasunod dun. Anong sinasabi ng Diyos? Kapag ginamit ang pangalan ng Diyos, di ba? Narinig nyo siguro kay Tatay Hugo, siya nagbabasa eh. O, ulitin natin ha. O, Tatay Hugo, ulitin mo lang, yung Exodo lang, chapter 20. Ayun po. O, ano ba yung binasa mo kanina? Yung huwag gamitin ang pangalan ng Diyos. Diyos. Sa 7. Exodo. Yan. Ayan, Exodo chapter 20 verse 7. Babasahin. Opo. Huwag mong gagamitin na walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tsak na parusahan ko ang sino mang gumagamit dito na walang kabuluhan. Oh, kita nyo po? Anong sabi ng Diyos? Tiyak parurusahan ko. Sino nagsabi? Ang Diyos. Gusto nyo pa ba dumating na parusahan kayo ng Diyos? Oh, yan. Nakasulat. Masulat. Kaya sinasabi ko nga po, merong hukuman. Pailalim kayo sa hukuman. Doon kayo sumagot. Kung totoo o hindi ang paratang sa inyo, sagutin niyo sa hukuman. May abogado. Ang problema, nananakot pa si Mr. Villanueva. Ano sabi ni Brother Reddy? Pasalamat ka bata. Nabonag yun si Brother Reddy. Kung hindi, baka hindi ka naabutan ng mga lawyers namin. Ibig sabihin, ganun ang dating mo salita eh. Eh kasi bakit po niya sinabi? Kasi dati po siyang aktivista. Bago siya naging born again. Nakakalungkot ano po. Naturingan mga meron silang simbahan. Pagkatapos sabi sa loob ng simbahan, pinananakot mo ang pangalan ng Diyos. Sumpahin ka ng Diyos. Alam niyo po, may provision sa Biblia kung paano sumumpahan Diyos. Pero yung sinabi, hindi po yun ang provision. Hindi kayo Diyos, Mr. Brother Ed Villanueva. Mas maganda mag-resign na lang po kayong pare-pareho siguro. Mag-resign kayong pare-pareho. Mag-concentrate na lang kayo sa simbahan na kinabibilangan ninyo. Kundi yung pati pangalan ng Diyos, nakakaladkad eh. Oh, anong sabi? Tiyak, parurusa. Diyos po hindi po ako. Salamat po, Panginoon Diyos, sa paglilinaw, pagliliwanag sa amin, na itinuro mo sa amin na hindi namin pwedeng gamitin ang iyong pangalan sa ibang bagay. Sa simbahan, pwede po kasi kung nasa simbahan po kami, marapat lamang na nagagamit ang iyong pangalan sa mahayos na paraan. Praise God. Salamat po. Pinagpala mo po ang bawat isa sa amin. Pinakain mo kami ng aming pagkain pangkaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, sana meron kayong natutunan. Kung miyembro kayo ng mga simbahan, sinabi ko, ipasa nyo sa kanila ang video ito. Mas maganda makita nila. Pwede naman kayo mag-comment, pero pagbutihin nyo lang, hindi wag yung kagaya ng iba nagko-comment. Oh. Anong sabi nila sa akin? Pag nakita kita, papatayin kita. Hindi rin sa Diyos yan. Kita nyo, pag nakita ako, papatayin. Marami na nagsabing gano'n. Pero pa, pag nakita ka, kalbo ka. Susunogin ka namin buhay. Kita nyo po. Mga pagbabanta. Mararas po sila. Huwag po kayong tumulad sa mga ganyang klaseng tao. Ang parte ko lang po, yung basahin sa inyong harapan ng Biblia. Pwede nyo naman ako sundan eh. Ito, gumagamit akong Biblia. Si Tatay Ogos, gumagamit ng Biblia. Magandang balita Biblia yung ginagamit ni Tatay Ogos. Ayan.
O, yan. Yung gabay natin. Kalpungan natin lahat. Walang iba. Mabuting balita yung hawak niya. Sige po, hanggang dito na lamang ano. God bless us all po. Bye-bye. Pilipino.